So mga kapatid, if you can turn with me in page 3, paragraph 3 ng ating confession, ang nakasaad ho dito sa Parapoges, which is the last paragraph of the confession of chapter 1, ang pinakamataas na hukom, kung saan ang lahat ng mga kontrobersya ng reliyon ay dapat matukoy at lahat ng mga utos ng mga konseho, mga opinyon ng mga sinuunang manunulat, mga doktrina ng mga tao, at ang mga pribadong espiritu ay dapat suriin sa pamagitan ng kasulatan lamang, sapagkat walang ibang dapat bigyang panindigan kundi ang banal na kasulatan na ibinigay sa atin ng Espiritu. Na sa madaling salita, the supreme authority, the supreme judge, by where all manners of religious doctrine, counsels, opinions, traditions is to be measured by, ay hindi po sa pamagitan ng opinyon ng tao o tradisyon ng tao o dahil may nasabi ho ito o may nasabi po iyan, kundi ang sabi po sa confession, walang ibang dapat bigyang panindigan kundi ang banal na kasulatan na ibinigay sa atin ng Espiritu. Now, bakit ito ang katuruan at patotoo at paniniwala ng ating mga kapatid na Reformed Baptists? And we can say that the reason why ito po ang kanilang mga naituro at naging patotoo is because ito ay nakasaad sa katuruan ng Biblia. And that is to mean, the Bible is the authority of the church in answering, in judging, in knowing all the things that deal with religion, theology, traditions, lahat na. Lahat ng dapat ilagay sa church at yung mga bagay na hindi dapat ilagay sa church is to be judged by the Scriptures. Bakit po tayo naniniwala na ang katuruan po ng Biblia is the Word of God? Because the Bible claims to be the Word of God. Bakit po natin tinatanggap na si Jesus ay Diyos? Because the Bible teaches that Jesus is God. Bakit hindi po tayo naglalagay ng babae upang mamuno in the church? Is because the Bible teaches it is not so. Bakit po ang lalaki, hindi siya dapat yung submissive, kundi dapat siya ang nangunguna in the family? Kasi yan ang tinuturo ng Biblia. Why should we repent of our sins and acknowledge Christ as Lord for salvation? Dahil yan ang itinuturo ng Biblia. Now the question might be, meron po ba tayong mababasa sa salita po ng Diyos that the Bible alone is the authority of the church and not our tradition, not councils, not famous theologians, kundi ang salita po ng Diyos? Well, basahin po natin dito sa unang Korinto, kapitulo 4. In 1 Corinthians chapter 4, beginning at verse 6, tignan niyo po ang nakalagay. Sa unang Korinto 4, talatang 6, sabi po dito, mga kapatid, ginamit kong halimbawa ang aking sarili at si Apollos upang matutunan ninyo ang ibig sabihin ng kasabihan, huwag ninyong higitan ang sinasabi ng kasulatan. Do not go beyond what is written. This is one of many verses in the Bible that teaches us that Scripture, ang Biblia, is in fact the final authority of the church. Hindi po ang panaginip ni pastor, hindi ang opinyon ni pastor, hindi ang opinyon ng mga Reformed Baptists, hindi ang opinyon ni R.C. Sproul, ni John Calvin, John Owen, Benjamin Keach, or any famous theologian of the past, even though they are godly, and even though ginamit po sila ng Panginoon ng malakasan, nonetheless, hindi ho natin masasabi na sila ang final authority. Kagaya po nito, may narinig po tayo katuruan sa isang famous theologian. Now, bagamat ang kanilang mga naisasabi is biblical at bagamat yung mga itinuturo po nila is theological, hindi nangangahulugan dahil sinabi po nila, paniniwalaan agad po natin.
We need to go back to the teachings of the Bible. Kagaya po nito, napag-usapan po namin ng mga kapatiran. How often should the church observe the Lord's Supper? Sa mga ibang simbahan, kagaya po ng mga ibang Reformed Baptists, every week. Meron naman every month. Meron naman every year. Ngayon, kung hindi magiging final authority ang Biblia po sa atin, gagayahin na lang natin yung mga ibang kapatid natin bagamat walang basihan. Well, dahil Reformed Baptist yung mga ito, every year ko na lang gagawin. Why? Because they're Reformed Baptists. Mali yun, mga kapatid. Ang dapat po maging final authority of the church ay hindi yung mga ngaral, kundi yung sinasabi ng Biblia. Hindi yung council, hindi po famous preacher, kundi Biblia. Kasi pastor, marami siyang following . It doesn't matter. Our final authority is the Word of God. So pagdating po sa mga kontrobersya na pangreliyon, kung ito po ba ay, is it continuationism? Which means nagpapatuloy pa rin po ba ang mga kaloob ng Espiritu? Or cessationism, hindi na nagpapatuloy ang mga ilang kaloob ng Espiritu, ano po ang dapat maging final authority natin? Ang Biblia. Kailangan siyasatin ho ito. Well, is Jesus Christ coming before the rapture? Or before the tribulation? Or after the tribulation? We have to go back to the teachings of the Bible. Ang Kristiyano po ba kailangan mag-ikapo? O hindi na kailangan mag-ikapo o magbigay ng 10%? Our final authority must go back to the Bible. Or should a preacher be disqualified permanently if he is caught stealing or committing adultery? Or should he be restored after an indefinite period of time? Kailangan suriin ang Biblia. At kapag sinusuri po natin ang Biblia, mga kapatid, ito po ay nagtuturo sa atin, hindi po tayo uto-uto. At ano ho ibig sabihin ng uto-uto? Porket may mahusay mangaral, may mahusay magpaliwanag, paniniwalaan agad po natin sila. Hindi, ang basihan pa rin po ng iglesia is thus says the Lord. Ito po ba ang sinasabi ng salita po ng Diyos? Finally, ito po ang dapat maging ugali po ng church. Acts chapter 17. Dito po tayo sa Gawa 17. Ang mga sinuunang Kristiyano also practice the Scripture as their authority. Talatang 11, Acts 17 verse 11, look what it says. Mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kesa sa mga taga-Thessalonica. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni Pablo. At araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tignan kung totoo nga ang mga sinasabi ni Pablo. So, ang ibig sabihin po nito is that hindi porket apostol si Pablo, paniniwalaan ko na agad. Hindi porket nangaral si Pablo, paniniwalaan ko na agad. Or in this church, hindi porket sinabi ni pastor, sasang-ayunan ko na agad. Kundi kailangan ko suriin kung yung sinasabi ng isang mangangaral ay nanggagaling sa Biblia at tunay nga yung paggamit po nito according to its context and implication. So when our Reformed Baptist brothers went on to say, walang dapat bigyan panindigan kundi ang banal na kasulatan. This is our final authority. Yun lagi po ang maging attitude ng Kristiyano. Hindi natin otoridad si pastor, hindi natin otoridad yung mga ginagawa ng ibang simbahan, hindi natin otoridad yung mga ngaral na popular, kundi ang otoridad po natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. That is chapter 1 of our confessions of the 1689 London Baptist Confession of Faith. So that being said, meron po pa tayong mga katanungan sa ating mga tinalakay nitong hapon in paragraph 10. Do we have any questions po this afternoon? Okay? Has everything become clear, mga kapatid? Well, if everything has become clear, tayo po ay magbigay na po ng closing thanksgiving to our God.